Hay nako. Next. Eto na nga, maraming salamat. At syempre, kahit tayo binabatikos patuloy, bakit daw tayo nag-share ng verse, ganyan-ganyan, ano daw ba karapatan natin, bumabanat naman tayo pero nag-share tayo ng verse, ulit-ulitin ko mga 10 beses, mga 100 ko na sinabi to, sinishare ko itong verse na to, hindi dahil ako'y perfecto, dahil ito ay para lang ma-encourage sa mga kababayan natin at maging gabay para sa darating na eleksyon. Okay? Ito po ang gabay na pwede nating gamitin sa ating buhay. Ito po, Luke 18 verse 11 to 12. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Meron pong kinikwento ang Panginoon dito, dalawa daw nananalangin. Isang Pariseo, ibig sabihin ng Pariseo, sila ho'y nag-memorize nila yung Old Testament, sila ho yung mga nagtuturo, sila yung parang mga pare, ganon. Sila ho yung may authority pagdating sa relihiyon. Sila ho yung Pharisee. Dalawa daw ang nananalangin, isang Pharisee at ito yung panalangin ng isang Pharisee. Lord, salamat, hindi ako katulad nila magnanakaw, adulterer, BIR. At ako, pag nag-pray ako, twice ako fasting. Nagpa-fasting ako twice a week. At ako, nagbibigay ako ng ikapuko. Yan daw yung Pariseo. Yung isa naman, isang makasalanan, humihingi ng tawad sa Panginoon. Ano ang point ng Panginoon dito? Bakit niya kinikwento ito? Ang point niya dito ay wag ho daw tayong ganyan manalangin na masyado ho tayong self-righteous o parang feeling natin tayo lang ang perfecto, tayo lang ang okay, tayo lang ang magaling. Wag daw ho. Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang ho yan pagdating ho sa panalangin. Mag-ingat din po tayo sa mga kandidatong nagsasabi na sila lang ang magaling. Sila lang ang karapat-dapat at sila lang ang hindi gumagawa ng kasamaan. Wag ingat daw ho tayo sa ganyan tao kasi ang tawag ho sa ganyan tao, mga hipokrito. Kaya nga patuloy ko sinasabi sa inyo na isa hong basihan para ho sa pagpili ng kandidato ay dapat to number 1, humility. It's not, ako ang may solusyon sa lahat ng problema. Ako ang solusyon sa lahat ng problema ng ating bayan. Hindi ho dapat ganon. Dapat to mamili ho tayo ng kandidato na baka ako'y pwede niyong iboto. Baka pwede niyo akong maging choice ninyo. Ako'y isang alternative. Yun, ganun ho daw dapat ang isang tao na may masasabi nating hindi ho merong quote-unquote parang hero ang dating. Di ba ho? Ganon din ho pagdating ho sa buhay natin. Pag tayo nanalangin, wag daw din ho tayong ganyan na parang pinagmamalaki natin ang meron tayong kabaitan, kabutihan. Hindi ho. Dapat ho tayo ay humble lang pagdating ho sa panalangin sa Panginoon. Ganon ho. Gusto ko lang ho i-share sa inyo yan kasi magandang gabay ho yan. No one deserves the love of God, the forgiveness of God. Pero gayong paman, binigay niya ito not because we deserve it, but because sa ginawa ng kanyang anak. It's all about Jesus. Because of Jesus who died on the cross, that's why we have this forgiveness. Honestly, no one is perfect. Lalo na po ako. Hindi ho ako perfecto. Napakaraming imperfection. But I thank the Lord. Bakit? He came down on earth wherein hindi ko kaya. Ako'y makasalanan. Siya hong gumawa ng paraan at nagbayad sa kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito. Kaya hindi ka dapat magmalaki na ikaw ay perpekto. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless and see you again tomorrow.